For the views nga lang ba yung fitness goal ng Team Payaman? Hindi naman daw talaga binigay yung $1 million kay Steve na nanalo sa fitness goal na yan, at yan daw naman ay for the views lang. Actually, sabi pa nga nila, kaya lang nanalo si Steve dahil naawa sa kanya yung si Kong TV tsaka yung Team Payaman. Hindi naman daw talaga deserving. Ang pinaka-reason or sakit na kinamamatay ng mga Pinoy ay heart attack. Mas marami pang namatay sa heart attack, diabetes, kaysa sa cancer. Yung mga babae pa nga, boss, ayoko mag-gym, baka lumaki yung muscle ko. Akala mo naman talaga, boss, tayo nga lalaki, hirap na hirap ng magpalaki ng muscle. Bupols ba ang mga Pilipino? Dahil alam mo naman, di ba? YouTube, Google, libre lahat yan. Marami kang, katulad ng sinabi mo, yung mga habit forming, mga information about health and fitness, libre yan. Pero kahit na ganun, ang dami pa ring matataba at unhealthy na Pilipino. Ilan ng mga PT ang dinaanan ko? Ilan ng mga trainer sa gym ang binayad ko, no? Bullshit yung mga tinuturo nilang kumain ka ng egg lang kainin mo, walang lasa yung mga kinakain mo. Di yun masaya. Let's be realistic. Pakiramdam ko kasi yung mga PT, hindi nila bibigay sa'yo lahat ng information kasi baka mawalan sila ng kliyente. Kasi kung matutunan ko yan, bakit pa ako personal trainer? Oo, ba't ako magpe-personal trainer, di ba? Welcome to Timawa Podcast. Move to your next level from being mediocre to becoming the alpha of your life. Kung bago ka pa lang na nakikinig sa podcast namin, my name is Leo Ardina. And I'm Paulo Castro. And in this podcast, we talk about men's self-improvement when it comes to fitness, relationship, finance, business, and leadership. So what's up mga sob? Kamusta kayo? Kamusta mga Timawa? Kumusta? Anong ganap? Anong balita? Happy Halloween sa inyong lahat. Uy, oo nga pala, no? Happy All Saints Day. Happy All Souls Day. Yan. Dinalaw mo na ba, Sob, ang mga mahal mo sa buhay? Actually, bukas dapat. November 4. Kaso may event tayo eh. So, nagtirik ako ng kandila para sa mga mahal natin sa buhay. Correct. Na, you know. Kami mamaya pa lang kasi alam mo naman may baby kami, buntis pa si Mrs. Kaya medyo iwas kami sa karamihan ng mga tao. Pero later after this podcast, no? As of today guys, November 3 ngayon, no? So medyo yun, umiwas lang kami sa karamihan ng tao dahil nag-iingat na rin dahil maraming virus. Pero later, dadalo kami. So mga sob, kung kayo ay di pa nakakadalaw, make sure na dumalo kayo sa mga na sumakabilang buhay nating kamag-anak. Kung ayaw nyong sila ang dumalaw sa inyo. Oo nga, no? Di ba? Oo nga, no? Mas mahirap yun eh. Mahirap yan. Ikaw na lang dumalaw. Sob, dumaan ng long weekend kasi ang daming mga holidays, di ba? Anong mga pinagagawa mo, pinagkabalahan mo? Kasi boss, yung mga long weekends, hindi ko na yan masyadong ramdam eh. Ganun? Hindi, kasi actually mga holidays. Syempre ito mga to, basic to, mga November 1, 2. Pero kumbaga parang hindi ko siya ramdam if you're a business owner. Hindi mo na, unlike nung employee ako na I'm looking forward to it dahil wala akong trabaho. Babakasyon ako eh. Correct. Diba? But right now, baliktad eh. Kasi mas maraming client, mas maraming customer pag holidays. Correct. So mas as a business person or businessman, mas lalo mong kailangang gumrind kapag holidays. So hindi ko siya masyadong ramdam. Pero hindi nga rin ako nakagrind nung holiday. Yun lang. Boss kasi nagkasakit ako eh. Pahinga. Oo, so nag-rest na lang ako. Tapos wala, ata na lang. PS5 yan. Flu season eh. Oo, lalaro-laro lang ako. Recover, pahinga. Actually kahapon pa tayo nag-shoot, diba? Kaya lang ngungu pa ako kahapon. Ewan ko nga ngayon kung medyo ngungu pa rin ako. Parang okay na eh. Pero yun, at least okay na ngayon. Medyo naka-recover na tayo. Ikaw ba, Sob? Anong ganap? Ako baliktad naman. Ako ramdam ko yung long weekend kasi
Although kahapon ko lang siya naramdaman. Dahil kahapon, hindi ako masyado nag-work talaga eh. Kasi ako naman, yung mga kapatid ko, di ba, 4 kami magkakapatid. So, lahat yun, nagtatrabaho. So, nagyaya sila mag-overnight, movie marathon, banding. Saan? Dyan sa inyo o sa bahay niyo talaga dati? Sa bahay nung ate ko naman. Okay. Kasi nung nakaraan, dyan kami sa bahay ko eh. So, sa ate ko naman ngayon. Overnight kami doon, banding. Tuwan-tuwa yung pamangkin ko pag dumadalaw kami doon eh. Happy kid. So, happy kid siya doon. So, yun, ramdam ko na sabi ko. Actually, yung sinasabi mo nga, parang kahapon, habang nanonood kami, sabi ko, parang may mali Dapat nagtatrabaho ako eh. Diba? Kating-kati ako magtrabaho. Actually, nung umaga, tulog pa sila. Aga ako nagising, walking. Bumanat pa ako ng trabaho eh. Pero nung nagsigi-singa na sila, wala na, banding na. Sabi ko, okay lang, ano naman to? Importante din naman to eh. Yung time for the family eh. So, correct. Yun, in-embrace ko na lang na pahinga muna to. Grind na lang ulit after nito. So yun, kaya ngayon, nagpa-podcast agad tayo. Di ba? Actually, in relation to that, ang ganda nung topic last Sunday sa The Feast. Shout out kay Brother Aaron. Sana mag-guess natin yan, Brother Aaron, baka naman. Si Waki Speaker. Oo. Ang ganda nung yung talk. It's all about no rush. No rush. No rush. Kasi parang, and guilty ako dito kahit sabihin mong ako, most of the time, nasa bahay ako. Doon ako nag-work. So, andun lang yung anak ko. Kung titingnan mo, di ba, parang ganda kasi andyan siya anytime. Makakalaro mo. Pero, pag pinag-iisipan ko, pag tinitingnan ko, parang sa maghapon namin magkasama, ilang minuto lang naman ako nakikipaglaro sa kanya. Nasa bahay nga ako, pero puro trabaho naman din yung ginagawa. So, I was reminded of ba't ko ba ginagawa to? Ba't ba ako nag-grind? Ba't ba ako nag-hustle? Diba? Para naman din to sa anak ko. Tsaka na-realize ko, boss, ang bilis niyan lumaki. Kanina nakita mo. Kalaro ko nga kanina. Tinuturo ko ng mga bagong moves eh. Kaya nga diba? So parang ako din minsan napapatingin nilang ako, parang laki na nito samantalang boss, nung February lang siya nag-birthday, naalala mo? Hindi pa siya maglakad. Hindi pa. Ngayon, grabe na yung tatag niya, diba? So parang yun, I was reminded na sometimes you need to relax, calm down. Parang hindi mo kailangan namang sobrang magmadali in life. Correct. Na, alam mo yun, parang ako ang mentality ko ngayon, hindi na ako nangangarap na maging pinakamayaman sa buong Pilipinas. Diba? Kung ibigay, perfect. Pero for me to really, alam mo yon, i-goal siya, run after it, parang hindi Parang, okay na ako sa mga 20 million a month income. Pwede na yun? Pwede na. Hindi na ako magreklamo doon. Diba? Why not? Parang hindi ko na kaya maging sobrang bilyonaryo or sakto na yun sa akin. 10 million a month to 20 million a month income for now. Perfect na yun for me. Diba? Wala nang pinagkaiba yung kayang kainin nun sa kayang kainin ng bilyonaryo. Parang ganun. Tama. Actually, diba? Totoo yan. Yun. Nagustuhan ko rin yun, yung talk ni Brother Aaron. Shoutout nga pala kay Brother Aaron. Nandun ka ba? Hindi, timbahay ako nun eh. Okay. Lagi ko pinapanood yan. Okay. Actually, shoutout kay Brother Aaron. Kasi yung intro niya doon, ginamit ko doon sa sa talk ko. Alin, yung KFC? Hindi, nung isang araw pa. Hindi, doon yun eh. Nakapick siya. Hindi, yung intro niya na nagkwento siya nung nakakatakot. Naalala mo yan? Sa elevator. Sa elevator. Ginamit ko yun nung nag-talk ako nung nakaraan para sa IM Plus. Yung buhay. Pero ang ganda ng transition niya kasi doon yung maraming tao ang buhay pero parang patay na deep inside. Ang ganda nun ginamit ko yun. Shoutout sa'yo, Brother Aaron. Thank you. So ano nga bang pag-uusapan natin Speaking sa episode na to? Yan. Speaking of patay, total Halloween, All Saints Day, All Souls Day. Ayan na. At sa joke ni Brother Aaron, na maraming ngayon buhay pa pero parang patay na. In relation to that, pag-usapan natin, kasi Sob, alam mo ba na according to studies, mas maraming ngayon, or ang most reason, ang pinaka-reason, or sakit na kinamamatay ng mga Pinoy ay heart attack. Talaga? Mas marami pang namatay sa heart attack, diabetes, kaysa sa cancer.
No, pero actually yung top 3 na yan ang mga most common reasons na disease or cause of death. Lalo na yung heat stroke, heart attack. Ayun, init pa naman dito sa atin. Yan yung mga pinaka-common, lalo na sa Pinoy, na yan, sanhi ng pagkamatay, cause of death. No, kaya pag-usapan natin yan, kung paano ba natin yung maiiwasan. Let's talk about fitness, let's talk about health. Kasi ito nga, nung nakaraan lang, lately, di ba? Oo. Pinapanood natin si Kong TV. Lodi, shoutout Kong TV. Grabe. Panood ko yung recent content niyan Yung finals na. Oo, yung finals. Team Payaman. Diba? Nag-fitness goal. Nag-health goal. Napakaganda at actually napakadaming gumagaya ngayon na TikTok or content creators dun sa fitness journey. Sa fitness journey nila. Ang ganda nung Ganda nung nasimulan nila doon. Including me na ako dito, na hype din ako dito. Alam mo, sobrang influential ni Kong TV. Kung anong pakulo niya, talaga, nawala na rin yung hype ko sa motor. Naalala mo nung mga nakaraang buwan? Oo. Motor ang trip natin Motor ang gusto kong trip. Nung nag-fitness goal siya, nag-fitness goal na rin ako. Grabe. Ganun siyang ka-influential. Iba ka, Leo TV. Iba. Shout out Kong TV. Diyos ko, sana someday. Mag-guest natin. Isa yun sa mga dream guest natin. Oo naman, boss. Babalikan natin tong episode na to at sasabihin natin sa kanya, tignan mo Kong TV, last week lang sabi namin, dream guest ka namin pero nandito ka na ngayon. Especially kung men empowerment, isa yan sa mga nakikita kong malakas mag-empower ng mga kalalakihan. Sobra yan. Diba? But sa episode na to guys, pag-usapan natin kung for the views nga lang ba yung fitness goal ng Team Payaman. Ibig mo sabihin for the content lang yun? Oo. Kasi marami boss nagsasabi na hindi naman daw talaga binigay yung $1 million kay Steve na nanalo sa fitness goal na yan. At yan daw naman ay for the views lang according to mga netizens. Actually, sabi pa nga nila, kaya lang nanalo si Steve dahil naawa sa kanya yung si Kong TV tsaka yung Team Payaman. Hindi naman daw talaga deserving. Kasi kung titignan mo yung iba din, ang laki din ng mga transformation di ba? Sila Dudut, Boss King, di ba? Si Dudut tsaka si Burong malaki ang pinayat Oo, di ba? Tapos si Mentos gumaw hard din di ba? Oo. So, ewan ko. Pero malaki naman din talaga in-improve ni Steve. Correct. Shoutout din sa kay Steve Sobrang solid din talaga nung ginanda nung katawan niya Correct. Ngayon, so pag-usapan na rin natin dito sa episode na to kung paano nga ba magkaroon ng healthy lifestyle. Diba? Kasi this is something that pinag-aaralan natin, sinasabuhay din natin, and let's give tips sa mga kalalakihan na nakikinig sa mga sob natin kung paano ba magkaroon ng healthy lifestyle. Ano ba yung kailangan mong matutunan when it comes to mindset, habit forming, diet, workout. Pag-usapan natin lahat yan sa episode na to. Speaking of, bopols ba ang mga Pilipino? Dahil, alam mo naman, di ba? YouTube, Google, libre lahat yan. Marami kang, katulad ng sinabi mo, yung mga habit forming, mga information about health and fitness, libre yan. Pero kahit na ganun, ang dami pa ring matataba at unhealthy na Pilipino. Regardless, there's or despite of all the available information at sa dami ng gym sa Pilipinas, 24 hours pa kang bukas. Wala ka nang maidahilan Wala na dapat Anong oras? 24 hours ka bang nagtatrabaho ko? Idadahilan mo yung trabaho mo, di ba? Kaya nga. So, pag-usapan natin yan lahat dito. Aside sa pagiging host ng Timawa Podcast, our main source of income is being an investment consultant in the finance industry. Kung gusto mo ng side hustle at maging part ng organization namin, click the link in the bio of our TikTok profile at mag-register sa career opportunity and side hustle. We are excited to see you and become part of our organization. Pero bago ang lahat, sino nga ba to para sa kaalaman ng mga viewers natin? Baka sa kanila, hindi nila masyado kilala ang si Kong TV at ang Team Payaman. Sino ba si Kong TV at ang Team Payaman, Sob? Si Kong TV, actually nagsimula ako manood kay Kong TV way back 2015. Ba? Isa ka sa mga OG viewers? Boss.
Oo, boss. Sila ni Will Dasovich. Yan ang mga OG ng Philippine vlogger, no? Ng mga vlogger sa Pinas. Ito si Kong TV. Actually dati hindi ko siya type. Maraming sumikat yan kasi si Kong TV. Si Kong TV, guys, if I'm not mistaken, 2009, 2010. Basta early days ng YouTube. Nag-vlog na yan. Tsaka isa yan sa mga OG na Viner. 'Di ba? Sa Pilipinas. Mga OG talagang content creator. Na parang ewan ko kung na-monetize na yung YouTube before, pero even before talaga mga hardcore na yan, mga talagang content creator. Makikita nyo naman sa mga una niyang video. Yung mga una nga yan, hindi ko pa siya type nung di pa niya parang nakukuha yung identity niya. Pero nagsimula talaga yung sumikat si Kong nung yung nag-content na siya ng mga 10 utos ng mga vapor. Doon ko siya unang pinanood. Baliktad tayo eh. Doon napanood ko na siya doon pa lang 10 utos sa gym, 10 utos sa pagbibip, 10 yung mga ganong content, yung nagturo siya paano mag-skateboard, yung mga ganon. Nung nag-vlog siya, nung mga unang vlog niya, yun yung medyo hindi ko na naterpan, yung mga simulang vlog, yung mga nauna. Binibilangan niya pa yung dati vlog episode 001, parang may ganun pa siya dati. Hindi ko na naterpaan nung nag-start siya ng ganun. Ako yun yung mas nataypan ko. Kasi parang noon pa lang, shout out Kong TV napanood ko, kaka-upload pa lang niya nung time na yun Hindi to yung tipong binaktra ko, boss During this time nanonood ako, meron siyang content. Napakatagal na nito, boss Kong. Nag-ano siya, travel vlog sa loob ng bahay. Nag-tour. Oh, boss. Ito ngayon. Ito yung style pa niya na, ito, nagliligpit ako sa kusina. Babalibag yung mga Doon ako natatawa. Hindi ako masyadong natawa doon sa Okay naman, pero hindi ako masyadong naging fan or nahook sa kanya. Doon sa mga 10 utos ng mga vapor. Doon sa 10 utos ng vapor, yun, medyo. Pero mas natripan ko siya nung grinding days niya. Hanggang nung time na panood ko, boss, yung time na imimit pa lang nila yung tier 1. Oo, nung nag-condo na, no? Doon ako na-hook na. Nung naka-condo na sila. Tsaka nagdi-daily vlog na si Kong noon. Yun na yung nasubaybayan ko. Yun na yung talagang sinubaybayan ko. At the same time, lalo na nung nagpayaman siya na sila. Ayan na. Actually, dyan nagsimula na yung Team Payaman di ba? Nung nag-collab na sila sa tier 1. Kasi nagsama-sama na sila sa isang lugar na... Vlogger na ba sila Juni Boy nun? Siya dyan na ginamaganda kay Kong. Oo. Yun ang maganda sa kanya, dinala niya yung buong team niya kasi boss, kapatid niya yan. Oo. Ngayon nga, mga sikat na vlogger na mga kapatid niya Yung isang kapatid na lang niya yata yung parang nagdo-doktor. Oo, baka hindi trip magana. Venice ba yan? Si Venice? Si Venice, Oo. Pero itong sila sila Boss King, si Dudut, si Burong. Si Burong napanood ko pa, nilaunch nila yan sa podcast. Diba? Ano pa siya nun? Call center agent. Diba? Tapos parang after nung episode na yun, nag-resign agad. Sabi pa niya, Kong, baguhin mo buhay ko. Diba? Si Mentos, driver nila dati. Pero mga magkababata yan. Magtotropa sila. Magtotropa. Si Bok. Yun ang maganda sa kanya kasi win-win situation for everyone Kasi ginamit niya rin naman sa content niya yung mga yun nung nagsisimula siya. Nung hindi pa vlogger yung mga yun. Diba? Napagtitripan niya, nagtitrip sila. Which is maganda. Pero ngayon, yun, in-encourage siya, I guess, in-encourage niya yun na mag-create ng sariling YouTube channel, mag-create din ng content. Na in fairness, boss, yung content nila may sariling identity. Hindi correct. Sila Kong wannabe. Hindi. Iba-iba. Iba-iba. Ako ngayon, tuwan-tuwa ako kay Boss King. Yung... Kapag gipit, kay Boss King lumapit. Sana maging tayo dyan. Shout out. Boss King, kunin mo kaming contestant dyan. Kukunin ko yung 1 million mo. Ang lupit pa, feeling ko hindi kayang sagutin yung huling tanong From 5,000 ba naman to 1 million yung premyo Parang lumagapak agad siya dun sa pang ilan pa lang yun? 3,000 na question ba yun? O 5K? Alin? Yung sumablay na si Bossing. Di sila umaabot dun, boss. Mga pang-anim na question pa lang, lagapak na gawa yung mga bugtong, di masagot yung bugtong. Paro. Tama na Pinalitan pa kasi yung bugtong ang nagpapahirap dun But anyway. So doon nabuo yung Team Payaman. Doon nabuo yung Team Payaman. Ngayon, lately, siguro mga early this year or mid this year, natripan ng tropa mag-motovlog. Nagbilihan ng mga motor, no? Yan hype na hype. Lahat sila nagmotor. Isa pa nga si Kong TV nga, isa sa mga pinakamahal na motor sa Pilipinas. Ang motor niya, which is yung
Golden Eagle. Tama ba? Goldwing. Golden Eagle. Parang gusto mo pang syumata. Goldwing pala, Goldwing. 'Di ba? Yun ang trip nila ngayon. Tapos, biglang nagbago, biglang nag-declare si Kong na mag-daily vlogs ako ulit. At ang content namin ay tungkol sa fitness. Correct. Kasi nagtatabaan na tayo. Oo. 'Di ba? So nagkaroon sila guys ng fitness journey na hindi naman naging daily vlogs din kasi parang nagkasakit yung anak ni Kong si Kidlat. Natigil lang nung kalagitnaan nung nagkasakit. Oo, kasi nagkasakit na so hindi na siguro natuloy-tuloy tapos nagkaroon ng mga challenge. And then ayun na nga this week in-announce na yung medyo Hell Week. Hell Week. Napanood nyo ba yan guys? Comment nyo naman kung napanood nyo yun ha. Oo. Na in-announce na si Steve ang grand winner. Medyo nabitin lang ako sob doon kasi parang hindi solid yung ending. Parang minadali, tinapos na lang. Kulang sa punchline kasi ang ganda na ng build-up eh. Oo. Ang ganda na nangyayaring build-up tapos may mga wild card. Tapos parang yung wild card na nangyari parang inano na lang para lang maisali sa show. Binalik para mabalik din lahat. Siguro ewan ko kung minadali na or what, parang ganun yung nangyari. But still, okay, kudos pa din, no? Pero parang may mas creative pa sana sigurong, 'di ba, knowing them. Ewan ko kung ano nangyari. For sure may reason behind that. But anyway, ang in-announce nga na winner ay si Steve. Shout out Steve, grabe. In fairness din sa kanya, talagang grabe. Pumuso din kasi eh. Boss, doon pa lang sa track and field. Pusong-puso siya doon. Talaga yun, boss. Diba? So, deserve. Para sa akin, deserve. Deserving. Hindi to luto, hindi to awa. Talagang malupit si Steve. Tsaka, chinek ko ngayon yung podcast, yung vlog ni Steve. Si Steve ngayon, boss, nirelease niya ngayon yung daily vlog niya. Apparently, vina-vlog niya na pala yung journey niya ng fitness. Ngayon niya nire-release isa-isa. Talaga? Parang naka-day 2, day 3 na siya. So, yun. Kino-content na ngayon. So, shout out sa Team Payaman for encouraging men, not just men but everyone to prioritize our health. Seryosohin. Diba? Kasi ako din, boss. Ano ko dyan na-encourage ako kasi lately, nangyari kasi sa akin, boss, nung early, siguro mga first, second quarter this year, na-injured ako sa daliri. Bakit? Anong ginawa mo sa daliri mo? Bakit na-injured? Basketball. Basketball. Okay, gets. Ngayon, natigil yung pag-workout ko. Consistent ako nag-workout. Tuwing umaga. Diba? Boss, simula 2020. Simula nung pandemic. Ilang taon na ako, 3 taon na akong consistent workout unlike before. Kaya lang, nung tinamaan ako dito, hindi na ako nakapag-workout. Natigil. Aminin ko na, excuses ko din eh. Kasi I could have jogging, cardio, leg day. Mas maraming iba yung pwedeng gawin. Pwede naman eh. Tama. Kaya lang, nagpadala ako sa injured ako eh. Next time na paggaling na nito. Oo. Diba? So, may ganung factor. Anong feeling? Kasi sabi mo nga kasi nag-start yan nung nag-condo tayo, diba? 6 o'clock dapat nasa sala na, tapos workout diba? So, consistent ka nun hanggang ngayon, this year. Tapos nagbago din talaga yung katawan mo. Pag sa basketball nga natin, lintik ka na tumakbo, di ka na napapagod eh. Kahit 4 days tayo maglaro, walang sub-sub, kaya ko. Kaya nga anong pakiramdam? Ano yung naging pagbabago sa pakiramdam mo nung bigla kang tumigil? Energy mababa. Okay. Antukin. Pag nag-workout ako, pwede akong di mag-siesta boss ng hapon eh. Tapos grind ka nun? Grind, oo. Ngayon, nung sluggish talaga. Talagang tsaka yung pagod ko, boss. Iba? Oo, lalo ngayon, yung anak ko, pag ganyan yung energy niyan palakas ng palakas araw-araw eh. 'Di ba? Ngayon niya, naglalakad sa hagdan, umaakit ng hagdan mag-isa, walang hawak-hawak eh. Binibilangan ko, boss, record niya. Record. Kagabi lang yan. 72 jump straight. Straight na tumatalon-talon sa kama. Alam mo kung bakit? Bakit? Pinatalong ko siya. Sabi ko, talong ka, tuloy-tuloy, jump.
Binibila ako, 1, 2, 3, 72 jumps. Nililista ko, boss, yung number kung kailan siya titigil. Kasi nakakompleto ako ng 6, tatayaan ko ngayon sa loto. Legit, boss. Paano wala 72 sa loto? Sabi ko, Lord, gamitin mo si Lucio para ibigay lahat ng pangarap namin. Instrumento. Gawin mo instrumento. Pinatalon ko. Utak ka. Talon, 72, tigil, pahinga ka muna. Talon ulit. Iba-ibang combination. 6, boss, ang binigay na combination. 6. Sakto to sa loto. Boss, wag mo makakalimutan ha, pag tumama ka dyan. Syempre, hindi kita makakalimutan. Hindi ka mawawalan. Hindi ka rin magkakaroon lang. Pero, nasa na ba tayo? So, ganun yung naging pakiramdam mo. Sobrang layo na talaga. Doon ako makasabay ng laro sa parang napapagod ako. So, ibig sabihin... Tsaka confidence, boss. Bakit? What about confidence? Siyempre, ngayon, laki na naman ng tiyan ko eh. Ngayon, lumiit na to kahit pa paano kasi bumalik ka na recently no? Oo, bumalik na ako. Bumalik na ako sa pag-workout pero tsaka sa diet. Ang problema ko kasi, tumigil na nga ako sa workout. Baboy pa yung pagkain ko. Kasi guys, Lempo, crispy pata. Yan. Nako. Diba? Sure up. Nag-birthday pa naman ako. Oo. Nag-birthday ko ate ko. Sunod-sunod yan Sunod yung mga Airpods birthday. mo. Airpods ko. Sunod-sunod ang ganap. So, yung anak ko, hilig pa ngayon sa sugar. Nako. Ice cream. Nako. Ang nanay naglilihi. Nako, sumabay pa. Ito yung mga excuses ko. Yung mga BS ko. Lumalabas. Diba? So, yan, lumaki na naman tiyan ko, taba ako na naman, pero, yun, ngayon, bumabalik ako ngayon, dahil nga na-inspire ulit ako kay Kong. Maliban doon, parang, bumalik ako dun sa, sa why. Sa why, which is, ba't ko nga ba ito ginagawa in the first place? Ba't ko nga ba ito pinili? Correct. Diba? Bakit nga ba? Na-realize ko kasi to, boss, way back 2020. Okay. 2020, during the pandemic. Kasi syempre, no-brainer. During that time, pag mahina resistensya mo, mahina pa ang katawan mo, mas madali kang papatayin ng COVID. Diba? Dadapuan ng sakit hanggang sa gokti ka na. Kaya nga, matatanda, tsaka mga bata, sila yung parang napuntirya ng napuruhan ng COVID, diba? Correct. Pero umalakas ang katawan mo, okay ang health mo, hindi ka basta-basta dadapuan ng sakit, ng virus, ng COVID, diba? Tama. Tapos, naka-attend pa tayo ng Unleash the Power Within ni Tony Robbins. Oo, ganda yun. Shout out Tony Robbins kung gusto mong mag-guest dito. Bakit hindi ba Tagalog yun? Wait. English kaya natin. English, bro, we can do that. English podcast. Yeah, Tony Robbins, we can do English podcast. If you wanna guest in our podcast here in Timawa Podcast, you can message us in our social media platforms. English, Tagalog, conference, kahit saan conference pwede to. Pero shout out, no, kasi nung naka-attend ako nun, boss, doon ako nalinawan na the mindset dapat ng pagkakaroon ng pag-fitness or health or ito, pag-exercise, pag-workout, pag-diet is not because of short-term goals, which is kunyari, magsa-summer, may event ka nga attendan. Kasi ganun yung mindset ko before magkaka-event, magsa-summer, balik Alindog program. Correct. New Year's resolution, day 1, na, di ba? Pero pagdating ng day 32, wala day na. Day 1 of 365. Diba? Pagdating ng day 33, di na nag-gym. Mali yung mindset. Na ngayon, because of that, na-realize ko, hindi I should be, the reason why I will work out and diet and magkaroon ng healthy lifestyle is longevity. Gusto ko humaba ang buhay ko. Majority ngayon ng Pilipino, boss, pagtuntun ng 50, 60, wala na. Diyan na na-atake. Yan, mga critical illness kung tawagin. Diyan na pumapasok. Oo. Diba? So longevity, vitality, yan. And of course, energy. Na, syempre, ngayon, lalo ko siya na-appreciate. During that time, wala pa akong anak, Pero ngayon, may anak na ako, lalo ko na-realize na, nga, sasabayan mo yun. Sasabayan ko energy nito. Hindi ako pwedeng magpaiwan dito. Hingal ako dito. Correct. Diba? Correct. At saka yung boss, yung anti-aging. Kasi boss,
Kaya pala batang-bata yung mukha mo ngayon, no? Yeah, man. Kasi totoo yan, ha? Totoo yan. Yung speaker ng boss, di ba? Akala natin 40 anyos. Oo. Yung Black African ba yun? American? Basta Black American, parang ganyan. Kala nga natin 50 plus eh. Wala. Ay, 40 plus pala, I mean. Tapos, kala natin, late 30s or early 40s. Nung sinabi niya yung edad niya, guys, 67 years old. Grabe yun. Pero yung katawan, yung mukha, ang linis. Yung energy niya habang nagtotok. Iba. So, dun ako nag-decide, sabi ko, gusto ko rin yan. Gusto ko pagka 50 na ako, 60 na ako. Ganun pa rin yung pangangatawang ko. Right. Diba? Right. Ikaw ba? Ako naman. Ikaw na pa consistent mo, Sob eh. Ever since never kita nakitang lumaki chan, tumaba. Nakikita kita medyo konting medyo may chan. Pero walang-wala yun sa inabot ng chan ko. Bakit ikaw? Ano naman ang ano mo? Well, ako kasi naniniwala ako na yung fitness, pa rin yan eh. Depende pa rin sa lifestyle mo as a person, tsaka sa habit na na-create mo na. Ang swerte ko lang nung bata ako siguro dahil yung AirPods ko nga parang kinalakihan ko siya, kinamulatan ko siya na nanonood ako mag-basketball sa kanya. So, alam mo yon, parang naging natural sa akin or normal sa akin na yung kinalakihan kong household may nag-i-sports. Kaya, kasi yung mother ko naman hindi eh. Pero yung papa ko talagang sa sports. Na nagba-basketball siya. So ngayon, ako, nung bata ako, hapit na talaga ako sa, kunyari, mga takbuhan, gano'n, grade 6 ako. Kangkarot, multiple sports. Nanalo ko ng track and field, nagba-volleyball ako, nagba-basketball ako. So, dami kong trip sa buhay, boss. Grade 6 ako nun, ha. So, imaginein mo, dun pa lang, nung bata pa lang ako, hindi ako consciously nag-workout. Hindi, wala ka namang bata tang makitang ganun eh. Pero consciously active ako na hindi ako mapakali. Na lagi ako nakikipaglaro sa labas. Ngayon, feeling ko, nadala ko yun nung lumalaki na ako, tumatanda na ako. Pero boss, alam mo ba na nung bata ako, chabilito ako. Talaga? Oo, boss, chubby ako. Pagka nakita ko yung picture ko, papakita ko sa inyo. Mga mga 3, 4, 5 years old. Chabilito. Siopaw nga tawag sa akin eh. Tapos, nung grade school ako, chubby pa rin ako. Ang palayo ko sa amin, sa Wood State, siopaw. Kasi medyo tabain talaga eh. Ako kabaliktaran, yatis naman ako dati, boss. Payat na payat talaga. Ngayon na ako tumaba, nitong tumatanda na. Tapos yun, parang nagamit ko nga yung habit na yun, na active ako, na nung naging, syempre pagka puberty hits tayo, nagiging conscious tayo sa katawan di ba? Sabi ko, medyo yung mga kasama ko sa basketball, payatin sila. Parang kailangan ko rin magpapayat Tapos yun, ewan ko, siguro pinalaki din ako na, shoutout sa nanay ko, sa lola ko, na medyo rin sa pagkain, yung kunyari sa amin, wala sa aming mahilig sa matatabang pagkain. Wala sa aming mahilig sa soft drinks, sa chichirya. Sa matamis. Sa sweets, wala masyado eh. Kaya napansin mo, di ba, lagi naman tayo magkasama. Parang hindi ako mahilig sa sweets, hindi ako masyadong mahilig sa junk food, sa mga yung matataba. Pag meron, kakain ako. Pero yung para mag-crave, para maghanap, hindi masyado. Boss. Di ba? Chicharon. Yan, chicharon. Ito, favorite mo yan. Pag kumakain tayo, di ba? Wala akong ganyang klaseng craving. Siguro kasi corny mo. Corny nga talaga. Corny talaga. So, nung lumalaki kami, parang ito, shoutout sa mga magulang ko Nung lumalaki kami, Sob, kailangan sa hapagkainan, laging merong isang gulay. Hindi pwedeng, kunyari, fried chicken. Pagbibigyan nila kami, fried chicken. Okra. Hindi, pas yan. Bakit? Yan lang ang pinakayong gulay. Lahat pa, kinakain ko. Ampalaya, kinakain ko yan. Okra, medyo hindi ko talaga trip ever since. Hindi rin kasi niluluto sa bahay namin. So, alam mo yun. So yun, siguro doon ko nakuha na kailangan, unconsciously nakuha ko na kailangan meron kang prutas. Tapos yan pa, hindi rin kami nawawala ng prutas sa bahay. So, lagi kaming merong either saging, never nawalan yan. Hanggang ngayon.
So feeling ko, subconsciously, nakuha ko yun. Yung ganong klaseng habit na kailangan may gulay, kailangan may prutas, tapos kailangan active yung lifestyle mo. So, kahit hindi ko siya inaral totally, parang meron na form sa akin na ganon. So, dala mo siya. Nadala ko na lang. Growing up, nadala ko siya. Ito yung tinutukoy ni Coach Ras din na self-image belief system, no? Kasi we are all programmed growing up. So, kung ikaw na-instill sa'yo, na-program sa'yo na dapat kumakain ka ng gulay, dapat nag-e-exercise ka lagi, dala mo yan hanggang pagtanda mo. Kami naman, habang nagsasalita ka, so binabacktrack ko ako ba? Na-realize ko, wala akong role model ng sports. Kaya bano ako mag-basketball, boss eh. Hindi naman. Shooter ka nga eh. Ngayon na lang. Ngayon na lang. Nung tinuruan mo ko. Syempre. Nung 2020 lang yun. Oo. 3 years pa lang yun. Ganun nakabilis yung 3 years pa lang. Alam mo, boss, imagine mo, 30 years old ako natuto ng proper form ng shooting ng basketball. Can you imagine yung laro ko dati, balibag... Baka may kumakain eh. Hindi ko edit. Balibag munggo. Munggo. Pero hindi ko naglalaro ako ng basketball pero hindi ko siya main sports. Kasi ako yung yung swimming, jack of all trades. Swimming. Di din. Lahat. Alam mo boss, lahat kaya kong laruin. Wala lang akong dito ako nag-excel. Pero kung bagay yung laro ko, lahat marunong akong lumaro. Volleyball. Pwede ako lahat. Laban ako sa lahat. Laro. Pero laro. Hanggang chess, hanggang raketa, kaya kong laruin yan. Pero yung laro ko, yung laruan lang, hindi yung panglaban ka sa school. Parang ganun. Now, looking back, habang nakikinig ako sa'yo, ako wala akong role model kasi daddy ko, hindi na, yung OFW. At saka hindi rin naman talaga siya sporty. Oo, hindi rin siya sporty. Mami ko lalo na, hindi naman yun sporty. Hindi man yun, ngayon na lang yung tumanda nagzuzumba-zumba. Pero nung kabataan, hindi ko naman siya nakikitang nag-yoga, nag-exercise. So wala akong role model na ganon. Pinapakain niya kami ng gulay. Yun. Pinapakain niya kami ng gulay, pero hindi rin siya super yung batas. Mami ko kasi siya very allowing and loving. Hindi siya yung batas militar na, alam mo ibang parents na, hindi, buso mo yan. Oo, siya, pag ayaw niyan, hotdog gusto. Bigay. Pinipilit pa rin niya kami. Hindi lang siya super, alam mo yung sobrang higpit. Pero laging pa siya, kumain ka niyan, hindi siya nagkulang sa paalala. Okay. Pero, so ako, saktong lang ako, kain ng gulay, hindi super gulay lover. Hindi ka tulad si Franz, gulay lover. Iba nga rin eh. Ate ko malala. Alam mo yung mga green tsaka orange sa pansit canton, hinihiwalay niya yon. Ganun niya kaayaw ng gulay. Grabe, intindi nun. Nitong pagtanda na lang kami nagkakain ng gulay kasi na-realize na namin. Kailangan. Correct. Importante siya. Correct. If you want to learn more how to manage your finances well and start investing to grow your money, punta ka lang sa aming TikTok channel @Timawa Podcast and then click the link in our bio. Tap mo tong free financial and investment consultation, register to this form, and then wait for the call of our team para ma-schedule namin yung free consultation mo. Be more responsible with your finances with Timawa Podcast. So Sob, sagutin natin tong tanong ng mga Sob, no? Ng mga madlang people. Ano daw? For the content nga lang ba ang content ni Kong TV na fitness goal ng Team Payaman? Para sa iyo ba, Sob? Ako, mauna na pala ako. Para sa akin, hindi siya for the views lang eh. Kasi para sa akin, boss, nakita ko yung transformation talaga nila eh. So, hindi siya ginawa lang para kumita. Kasi, boss, hindi biro yung mag-diet. Correct. Mag-workout. Hindi siya, kasi kung ganun lang kadali yun, lahat tayo sexy na. Tama. Lahat tayo payat, lahat tayo walang tiyan, lahat tayo healthy. Hindi siya ganun kadaling gawin. It will require you commitment. Correct. Na araw-araw ko siyang gagawin. Disiplina. Si Kong TV, dinidiscuss niya yung about sa macros. Yung macros, guys, yan yung yung tinitimbang mo yung pagkain mo. Kailangan nagka-caloric deficit ka. Meaning, yung calories na kinakain mo, yung ini-intake mo, dapat mas mababa sa
kailangan Tulungan mo ako. Sa kailangan mo. Sa kailangan mo. Ng katawan mo. Ng katawan mo. So, for example, nagba-burn ka ng, sabihin nating 2,000 calories per day. Correct. No? Tapos nang hindi ka nag-workout. Oo. Dapat na kinakain mo nasa 1,600, 1,700. Hindi ko alam, baka mabash ako nito, pero ito sinishare ko lang sa sa inyo. pagkakaalam mo lang. Okay Mahirap pa naman, boss, magsalita tungkol sa fitness and nutrition. Dahil maraming toxic sa community na itatama ka, mali yan, hindi ka naman doktor, hindi ka naman nutritionist, fake guru. Pero hindi ko to sinasabi sa inyo para gayahin nyo, sinasabi ko lang sa inyo based on my experience. Natutunan ko. Correct. Okay? Yun yung natutunan ko. Kung kunyari 2,000 calories yung kailangan mo, kain ka lang ng mga 1,700, 1,800, deficit yun. Ibig sabihin, nagbabawas ka ng kain. Ang nagiging problema ng iba yung mga crash diet eh. Oo. Biglang hindi kakain, biglang... Si di ba sinabi niya yan? Kevin. Si Kevin, yun yung mali niya. Yun yung mali niya. Kasi hindi sustainable. Hindi sustainable. Okay naman, marireach mo yung goal na weight goal mo. Pero tanong, after nun, sustainable ginawa ko yan nung nag-seminar tayo sa Abundance. Nag-weight goal ako noon, nag-crash diet ako. Boss, tubig ka lang eh. Hindi. Nakain ko ng boss chicken breast na steam. Boss, lasang karton. Hindi ko na inulit. Hindi sustainable. Kaya, yun. So for me, hindi siya for the views lang. Kasi boss, mahirap matrabaho, magtimbang, matrabaho, mag-count ng calories, matrabahong mag-workout, mag-cardio, sakit sa katawan. Para gawin mo yan for the views, hindi siya ganun kadali. Para sa akin, for the content siya. Okay. For the content yun. So, kasi imaginein mo, ano bang trabaho ni Kong TV? Vlogger yan eh. So, kailangan niyang humanap ng idea, mga bagong idea. Kasi, ang tagal na nila nag-motovlog eh. Diba? So, syempre, yung mga tao, maghahanap yan ng panibago. Iba naman. Bagong lasa, diba? So, nakakita siya ng opportunity na, magpi-fitness journey kami. Bakit kaya hindi ko to i-content? Kasi sa totoo lang, pwede namang hindi niya na i-content. Fitness journey lang sila. Diba? Kasi dati nakaka-basketball ko yan eh. Sila Kong sa may playhouse. Mga batak pa yung mga katawan nila nun kasi addict din sila basketball. Diba? Diba dati? Nag-playhouse sila eh. Nag-playhouse sila. Addict sila sa basketball nun. Magaganda okay yung katawan nila nung mga time na yun kasi active din mag-basketball. Binlag ba nila yun? Hindi din naman. Tsaka kasi kung nag-diet na yun tapos tumaba na naman. Binlag na ba nila yun? Hindi rin naman. Hindi. Ito, for the content to. Pero, ang magandang content dito, boss, kaya niya to ginawa. Kaya niya to, aminin na natin, kaya niya to din daily vlogs dahil, syempre, marami ring income dyan. Of course. Diba? Tapos 1 million pa, syempre, kailangan niyo pa. Ang lakas niya, boss, ang lakas ng views. Tsaka hindi lang yung 1 million pinapamigay niya, marami siya dong cheap shot na 20 mil, 50 mil, diba? So, syempre, kailangan niya rin yan. Business side, di ba? But more than that, ito isa ko nakita. Bakit niya yun ginawa? For the content, na ma-inspire din yung ibang tao. Imaginein mo, araw-araw, kunyari, ilan ng followers ni Kong? 12 million? 13 million? Imaginein mo, 13 million, papanoorin ka, araw-araw. Ang nakikita nila sa'yo, yung idol ko, nag-workout na. Yung idol ko, ang taba, pero ginawan ng paraan para mag-workout naman ngayon. Ang lakas pa naman ng influence niya. Lakas, ikaw nga eh. Na-influensyan ka eh. Imaginein mo, katulad ng sinabi mo, habit forming. Imaginein mo, araw-araw, napapanood mo si Kong TV na idol mo, na nag-workout, ang content niya about gym, ang content niya gumanda yung katawan. Hindi ka ba niya ma-influensyahan? Correct. For the content yun. Hindi lang para sa kanya, hindi lang para dun sa pera, hindi lang para sa Team Payaman, pero para din sa mga nanonood sa kanila. Tsaka may na-challenge siya kasi may nag-comment eh. Di ba yun yung ni-reveal niya dun sa video? May nag-comment na tama ng motovlog, motoclub, gym club na lang. Correct.
Nagsisitabaan na kayo. Nagsisitabaan na ang lahat. Yan. Correct. Siguro parang sampal din sa kanya and wake up call. Ramdam din nila pag nagmumotor sila. Ngayon, nagmumotor pa rin naman sila. Tapos sinasabi nila, nararamdaman nila. Iba yung pakiramdam. Iba yung pakiramdam Diba? So, shout out. Team Payaman, solid. Napakarami nyong na-inspire, na-motivate, including me, na bumalik sa fitness journey or i-prioritize yung health and fitness natin. And speaking of fitness, Sob, kasi syempre dito sa Pilipinas, katulad yung sabi mo kanina, maraming causes of death due to unhealthy lifestyle. Now, the question is, ano-ano nga ba yung mga factors na nakakaapekto? Bakit nga ba nagkakaroon ng unhealthy lifestyle yung mga Pilipino? Kasi yung sakit, kaya lang naman nagkasakit yan ng ganyan dahil yung lifestyle mo naapektuhan yung well-being mo. Tama? Correct. Kaya ka nagkasakit, kaya ka wag naman sana mag-lead into pagkawala. 'Di ba? So backtrackin natin. Bakit nga ba mayroong unhealthy lifestyle itong mga Pilipino? Ano-ano yung nakakapag-contribute diyan? Isang nakikita ko dito, Sob, kultura ng Pilipinas, ng mga Pilipino. Okay. Pansinin mo sa atin, buwan-buwan merong celebration. Buwan-buwan may holiday. Simulan mo January, New Year. Okay. Chinese New Year. Nandiyan din. February. Ano yan? Mga bandang end of January to early February. May Three Kings pa nga eh. May Three Kings pa. Meron pang Valentine's ng February. March graduation. Kaso nalipat na. Pero summer na yan. Summer na yan. Summertime. May Holy Week. April, Holy Week. May, Flores de Mayo. Tsaka mga piyesta. Lahat. Ngayon, Halloween. Laging may gathering. Kasi naka-instill sa ating mga Pinoy na mag-celebrate. Happy. Sabagay, yan yung thinking sa Pinoy eh. Ay, masayahin yan. Ngayon, boss, kung ikaw, nag-fitness goal ka, sanay kang gumising 5 a.m. Para maglakad, mag-workout. And then may event. Boss, bukod pa rito yung mga birthday Wala pa dyan yung mga birthday anniversary, binyag. Boss, may mansari nga eh. Mansari ba? Buwan-buwan. Diba? Ganun kahilig ang Pinoy sa celebration. Kaya may celebration, may kainan. May kainan, may inuman. Ang alcohol pa naman, boss, isa-setback ka niya. Kunyari, ng mga 2 weeks to even months, depende sa ginawa mo. Kasi, ano mangyayari? Kunyari ikaw nagda-diet ka, nagka-calorie count ka, tinitimbang mo yung kinakain mo. Tapos, pumunta ka ng event, ng celebration, birthday, kasal. Napainom ka ngayon. Nako. Doon pa lang sa alak, sobra ka na sa calories. Paglasing ka na, cheap shot ng pulutan. Di mo na napapansin yan eh. Nako. Sabihin natin sumobra ka for that day ng calories, which is, okay, sige, sabihin natin setback ako ng mga 2 to 3 days kasi sumobra yung calories. 1 day lang naman. Diba? 1 day lang naman. Kinabukasan may hangover ka. Hindi ka nakapag-jogging, hindi ka nakapag-walking, hindi ka nakapag-workout. Until mawala ka sa momentum. Hanggang yung araw-araw, naging 3 to 4 times a week na lang. Hanggang mawala. Diba? As human, we are creatures of habit. Correct. So, ang hirap mag-form ng habit kung meron kang distractions. Diba? Tsaka, meron kang cheat day. Diba? Cheat day. Isiset ba ka niyan eh. So, yun yung nakita ko. Laging may celebration. Laging kultura natin yan. Yan ang isa sa mga tapos ano pang handa? Ano laging handa? Ano ang laging handa ng mga Pinoy? Siyempre, hindi mawawala ang number 1. Lechon. Nako. Crispy pata. Sarap. Diba? Eto pa. Kanin. Ay, kanin. Lalo, nalakas magkanin ng mga Pinoy. Diba? Yun pa yung isa, yung choice of food ng mga Pinoy. Diba? Na pansinin mo sa ibang bansa. Bakit ang Pinoy ang laki ng tiyan? Bakit? Ang lakas natin magkanin. Okay. Ang lakas natin boss, carbs yun. Alam mo ba, pag natuto kayo guys, mga sob ng macros, dapat ang kinakain nyo lang na carbs or kanin, 1 cup per meal, twice a day.
per meal. Hit mo na yung carbs mo nun. Correct. Nagulat din ako eh. Before ako nagtimbang, nung nagtitimbang na ako ng mga meal, boss, ang balaw-baw ako ng kanin kahit 10 puno ng plato. 10 puno ng plato. Ubus eh, no? Sasarasahan ko lang yun, boss eh. Sinasarasahan ko yung ng gravy ng KFC eh. Tigagawa ba yun? Hindi kasi, boss, ito naging problema eh. May loop siya na hindi natin ma-break. Which is? Kunyari, kakain ka. Kunyari, ulam mo adobo. Basic Filipino. Kumain ka. Ubus na kanin mo. May ulam pa. Hindi magtugma. May ulam. Anong gagawin mo? Kuha ulam. Hindi, may ulam ka pa eh. Kuha kanin. Banto kanin. Kumakain ka ulit. Naubos ulam. Anong gagawin mo? Kuha ulam. Kuha ka ulam. Pagkaubos mo. Tapos maubos ka din. Hindi ma-break yung loop eh. Paano nga yun? Basta nangyayari sa akin yan, lalo pag asarap ng ulam, hindi magtugma. Pero titira. Minsan sobra yung kanin. Pipiti ka konti ulam. Pag naubos yung kanin, may konting ulam pa. Dagdag kanin. Hindi ma-break yung cycle, boss. Yun yung mahirap eh. Ano tang cycle na yun? Hindi ko alam. May infinite loop. Buisit. Pero yun nga, kasi tinan mo, sa Korea, yan. Ang mga Koreano, pansinin mo, hindi, bihira yung matataba. Bakit? May kanin din naman doon. Pero, malakas. Number 1, marami silang mga side dish na gulay. Correct. Fiber yon. Correct. Tapos maanghang. Correct. Oo. Sa Korea, yan. Maanghang. So, ngayon, tutulong yun sa pag-burn ng fats tsaka mga detox. Correct. Actually, ganyan din sa Japan. Nung nag-Japan kami, kada order mo doon, matik, daming side dish. May soup, miso soup, may side dish ng mga pickled radish, mga ganun. As in, kompleto. Tapos ako, dahil Pinoy ako, lagi natitira yun. Lagi natitira yun. Tongkatsu lang tinitira ko. Tsaka kanin. Tapos isipin mo only rice din doon sa Japan. So, normal sa only rice. Speaking of only rice, pumunta ka sa mga inasal. Nako, patay na. Ano sistema ng mga tao? Parang yun tayong makakain ng rice Anong record mo? May tropa ako, boss, 7 kanin eh. Grabe yun. Lintik. May tropa ako, pinaskill na doon sa mga inasal eh. Hall of Fame. Wanted na. Bawal na. Goals daw eh. Ban na. Ban. Diba? So, yun, mga walang masamang magkanin. Actually, ito, shout out PJ, Coach PJ Buig. Ito yung natutunan ko sa kanya, kaya naging sustainable din yung workout ko. Sinabihan niya ako, bro, kung magda-diet ka, siguraduhin mong sustainable. Kunyari, yung kinakain mo na steamed breast, chicken breast, sustainable ba yan? Hindi. Talaga bang kaya mo yung panindigan? Na yan kakainin mo, nag-e-enjoy ka ba dyan? Kasi kung hindi, magagawa mo yan short term, pero eventually, bibigay ka. Correct. Yun ang masama, pagbigay mo. Ngayon, yung mga kinikrave mo ngayon, crispy pata. Talagang lintik ka ngayon, babalik ka dun eh. Balik ka ngayon dun, mas lalo kang lolobo. Tama. Ganun yung nangyayari. Tama. Ikaw, ano pang mo, Sob, tingin mo, bakit unhealthy lifestyle ng mga Pinoy? Ako, ito personally, nangyari sa akin. Siyempre nga, active lifestyle ako. Gusto ko lagi ako nagbabasketball, nag-workout and all. Pero dumating ako sa point na, di ba, naging breadwinner nga ako. Basta mga time na yun, naging breadwinner ako. Kailangan kong kumayod. Di ba? So, pinatos ko yung unang-unang trabaho na makakapagbigay sa akin ng income. Kaso mo, ang problema nun, Sob, yung office ko dun, Quezon City, Commonwealth. Taga Cavite ako. So, biyahe ko one way, 2 to 3 hours. Tapos pabalik 2 to 3 hours. So yung buhay ko 5 to 6 hours a day, biyahe lang, ubos na. So, tas mag-work ka pa 9 hours kasama lunch. Tapos pag uwi mo, kakain ka, papahinga ka. So, feeling ko, Sob, dahil kailangan kong grind, dahil kailangan ng pera eh. Kailangan ng family, kailangan mag-provide eh. Parang wala na akong time ngayon, Sob, na maisingit pa yung workout. Alam mo yun? Tapos feeling ko, pag Sabado, Linggo naman, gusto ko naman magpahinga, pagod sa work. Parang naging ganun yung mindset ko bigla na katulad nung nangyari sa'yo, dumating din ako doon sa point na parang, ang tawag dito, parang ang bilis na mapagod. Di ba? So, lahat ng sinabi mo, gusto ko siyang
gusto ko siyang bilhin. Gusto ko siyang intindihin. Actually, naiintindihan ko naman. Kaya lang pag, mga sob, sa mga nakikinig, no? Pag tinanggap mo na yan, can you hear yourself how powerless you are? Correct. Na tinanggap mo na lang na, wala kailangan ko si magtrabaho, kaya hindi ko na malagaan yung katawan ko. Can you hear yourself ganong ka-powerless nun? Correct. Versus isingit ko to sa araw ko. Ano ba naman yung 15 minutes, 20 minutes kang mag-workout, kahit push-ups, sit-ups, walking. Yan. Edi, wag kang magsasakyan. Maglakad ka. 30 minutes ang araw. Pwede naman eh. Eto nga, Sob. Shout out sa office mate ko nun, si Makon. Si Boss Sob Makon. Shout out sa'yo. Kasi yun, siya health junkie siya fitness junkie. So, nagkaroon ng parang Biggest Loser na syempre di ako sumali kasi payat na nga ako, wala na ako malulus eh. Pero, nagkaroon kami na parang samahan doon na kunyari, out mo na. Imbis na sumabay ka pa sa traffic, babiyahe ka pa uwi, jogging muna kami. Sabay-sabay kami jogging. Nag-start kami stretching muna, sabay-sabay. Tapos kanya-kanyang jogging. Tapos, cool down pagkatapos. So, may dala kayong mga pang-workout? Oo, may dala kaming pang-workout na after office, since traffic pa naman, kaysa sumabay ka din sa traffic, tara, workout muna tayo, gabi. Jogging kami. O kaya, nag-hit din kami, paminsan. Iniba-iba namin eh. So, tama yung sinasabi mo na, yes, sometimes we get caught up in life. Sometimes we feel like, wala ito binigay sa akin ng buhay Ang gagawin ko, wala nga namang di ako kumayod, paano yung pamilya ko. Pero pagka tinignan mong maigi, tinignan mo yung bigger picture, pwede at meron kang pwedeng magawang paraan. Meron. Kasi kita mo yung sa amin, naisip, teka lang, ganun din naman, matatraffic ako ng 3 oras. Kung magpalit ako ng konti ng uwi. Yung 1 oras, medyo i-jogging ko muna, i-workout ko muna, magbiyahe ako ng mga bandang 8:30 to 9. Medyo less yung traffic. Less yung traffic. So, halos same time ka lang din makaka-uwi. Nakapag-workout ka pa. Boss, pag gusto may paraan. Kaya nga di gumising ka ng mas maaga ng konti dun sa usual gising mo. Gumising ka ng 30 minutes ng mas maaga. Ano ba naman yung 30 minutes na mas maaga kang gumising at mag-exercise ka? Pwede Sob Pwede. Pwede magawa ng paraan as in. And more than that, boss. Kasi boss, yung workout kasi 20% lang yan ng ng tao Diba? Hindi mo naman kailangan maging Olympic weightlifter or kung ano mga CrossFit ang alam mong ituro, ang alam mong gawin. Maraming, kahit basic lang na buhat-buhat ng dumbbell or push body weight lang. But most importantly, yung pinaka-importante rito guys yung nutrition. Feeling ko, naging misconception din kasi yan ng mga Pinoy na hindi naman ako makapunta ng gym. Hindi naman. Yung thinking ng, feeling ko lang, yung thinking nila, kailangan ko mag 1 hour, 2 hours, 3 hours workout or gym. Yung mga babae pa nga, boss, ayoko mag-gym, baka lumaki yung muscle ko. Akala mo naman talaga, boss, tayo nga, lalaki, hirap nang magpalaki ng muscle. Imaginein mo, binabicep na natin, 100 kilograms. Tapos, yung mga babae, akala mo talaga, lalaki agad yung katawan. Guys, hindi ganun yun especially for women. Napakahirap, lalo na wala naman kayong testosterone. Correct. Kami nga may testosterone, hirap pang mag-build ng muscle. Magiging firm lang yan. Correct. Unless mag-inom siguro kayo ng mga hormones, no? Para maging kasing macho kayo ng mga wrestler na babae. So huwag kayo matakot, no? And very important ng muscle sa katawan ng tao kasi yan yung tumutulong sa mag-burn ng calories. I don't wanna dive deep, no, sa fitness kasi parang hindi naman ako sobrang credible dahil wala naman akong background about personal experience health, lang. Personal lang tong lahat ng sinishare namin based on the knowledge that we have acquired. Ngayon, nagbabalik ako fitness journey. Actually, malaki na nili dito for the past 2 weeks. Kasi marunong na ako Yes. Alam ko na yung tamang macros, yung calorie deficit, alam ko na yung workout. So, yun. But for you guys, kailangan natin talaga tong
simulan at i-prioritize. Pero more than that, Sob, for me, isa sa pinakamalaking dahilan talaga nito is yung mindset ng mga Pinoy. Yan. Kasi ako, guilty ako dito before. Yun nga, ang mindset ko lagi is, uy, may summer, mag-outing tayo. Pag mag-outing tayo dati, Awami trip, no? Magboborakay kami. Mag-gym ako niyan. Hapit yun. Hapit. Sabay-sabay pa tayo niyan Pagka sa beach, may abs. Dahil alam mo na, nag-gym pa tayo sa Lasal. Oo. Tapos, sabay-sabay tayo kasi nun. magbobora, pare, picture. Ngayon, pagkatapos to, nung nasa Boracay na nga, hindi na nag-workout. Wala na. After Boracay, wala na. Laki na ulit ng tiyan. Correct. Next year na ulit, pag mag-summer na. Correct. Diba? Versus, having that kind of mindset na, doon ako umano, naging consistent sa pag-workout. Nung ang mindset ko na is longevity, energy, and vitality. Yon. Tsaka ayokong magmukhang matanda agad. Pagtanda. No? Plus, speaking of which, is eto pinapanood ko ngayon lagi. Sino? Boss. Gary Breca. Bah, shoutout kay Gary Taga dyan lang yan, Marikina. Marikina. Oo. Magawa na sapatos. Kung nag-e-enjoy ka sa mga ganitong klaseng content, like and subscribe in our YouTube channel at Timawa Podcast. At kung sa Spotify ka naman nakikinig, i-rate mo naman ng 5-star ang podcast namin if you find value in what we do. Makikita mo rin kami sa Facebook and Instagram at pwede ka rin mag-join sa community namin sa Facebook called Men's Self-Improvement. Doon makakausap mo kami at ang mga iba pang members ng community natin that is supporting one another to move to their next level. Back to the podcast. Si Gary Breca, guys, search nyo. Maganda yung interview niya sa Diary of a CEO. Pinapanood ko yan lagi na podcast. Meron din siyang nirelease na podcast niya. In-interview niya, first episode niya si Dana White. Si Dana White, guys, siya yung CEO ng UFC. Yes. So, alam niyo yung Ultimate Fighting Championship, UFC, MMA, bilyonaryo. Ngayon, si Gary Breca, ano siya, boss? Nagtatrabaho siya sa life insurance before. Underwriter siya. The man who can predict kung kailan ka mamamatay. Okay. Tama. Kasi chinecheck niya sa medical mo. Ngayon, based on the result ng laboratory mo, kaya niya i-predict kung hanggang kailan ka aabot yung buhay mo. Ngayon, to cut na long story short, pinili niya na instead na mag-focus sa negative, focus sa positive, which is paano siya makatulong sa fitness industry and health industry na maprolong yung buhay ng tao. Okay. So yun yung ginagawa niya. Biohacker. Ibig sabihin, hinahack niya yung ng tao, anti-aging, ganyan. Alam mo, isang pinaka nagustuhan, ang sinasabi niya rito, yung tao, akala nila, tinanggap na lang pala nila na pag tumatanda, bumababa yung energy, nagiging makakalimutin. Kasi yun yung sinasabi Yung sinasabi, dahil sa pagtanda mo, kaya ka tumataba kasi bumabagal yung metabolism mo. Pag tumatanda, tama? Correct. Pag tumatanda ka, nangihina ka, nahihilo ka. Due to aging lagi sinasabi. Due to aging. Hindi pala yung totoo, boss. It was the biggest lie. Alam mo kung bakit? Bakit? Kaya bumagal ang metabolism mo. Hindi dahil tumanda ka, but because of the activities that you are doing. Nung bata ka, di ka tumataba kahit anong kain mo. Bakit? Maghapo ka naglalaro. Boss, 72 jumps? Mag-72 jumps ka kaya? One round pa lang. Wala na. Tagak na pawis mo yan. Tsaka, boss, ito pa pinag-uusapan namin ng wife ko, no? Inobserba namin si Lucio, yung baby namin. Magto 2 years old na yun Boss, bawat galaw niya, exercise. Correct. Pansinin mo, paano pumulot ng nalaglag? Kunyari, ikaw, nalaglag isang gamit mo, pupulutin mo. Paano pupulutin? Di ba magbe-bend over ka? Normal lang. Boss, siya squat. Full squat. Full squat, boss. Sa mga nakikinig, nakakapag-squat pa ba kayo? Yun. Nakakapag-full squat pa ba kayo? Like, full squat talaga, ha? Bend lahat, no? Di ba? So, yun palang exercise na, hindi lang siguro 100 squat ginagawa nung kasi lintik maglaro yun Lintik maglaro yun ako So, anyway, so, activities talaga, no? Oo. Nag-high school ka, tumataba ka na. Nag-college ka, tumataba ka na. Nagtrabaho ka, tumataba ka na. Bakit? Wala ka ng PE. Mababawasan wala ka ng activities. Sports. Lagi ka nakaupo sa opisina. Correct. Talagang babagal lang metabolism mo niyan. Hindi ka nag-workout. Hindi ka nagda-diet. Habang tumatanda ka, pataba ka ng pataba,
pababa energy mo, makakalimutin ka, antukin ka dahil sa lifestyle mo. Correct. Kasi yun yung nangyari kay Dana White. Dahil Boss, sa at lifestyle. 50 years old, lumapit siya kay Gary Breca. Sabi niya, i-predict mo kung kailan ako mamamatay. Sabi ni Gary Breca, pag hindi ka sumunod sa amin, sa lahat ng sasabihin na tuturo namin sa'yo, in 10.4 years, maximum life expectancy mo. Sabi niya, gagawin ko lahat ng ituturo at sasabihin mo. Ang yaman-yaman mo, no? Tapos mawawala ka agad. Boss, ngayon ito si Gary Breca. Meron siyang, ang ginagawa, ang paniniwala niya lang naman, boss. Boss, imagine mo si Dana White, 14-15 pills a day ang maintenance niya. Dami. Boss, kaya siya napabilib kay Gary Breca. Si Gary Breca, hindi sila nagkakausap. First time nilang mag-usap, sinabi ni Gary Breca lahat ng sakit niya, kahit di niya tanong, based on lab result. Sabi niya, nagugulat ako, ang taas ng gantong something ng result mo, nakakatulog ka pa sa gabi. Sabi niya, hindi, meron siyang sleep apnea. Alam niyo ba yung sleep apnea, guys? Tumitigil yung tibok ng puso mo habang natutulog. Nagigising daw siya, boss, nang nabibilao ka, nasusuka. Grabe. Ganun na siyang ka-unhealthy. Oo, malala na. Yung mga bara-bara ng ugat ng dugo niya, ganun eh. Tapos, pag meron problema din siya na pag nagtatali siya ng sapatos, masakit yung legs niya. Tapos sa kalagitnaan ng meeting, nakakatulog siya. Lagi siyang antukin, mababa yung energy. Correct. Alam mo, ang sabi ni Gary Breca, tutulungan ka namin. Ngayon, boss, in 10 weeks, boss, naging, I think, kung hindi nawala lahat, parang 2-3 na lang yung pills na mini-maintain niya. In 10 weeks? In 10 weeks. Wow. Binigyan siya ng exercise, binigyan siya ng diet. Ang ginawa sa kanya, keto diet. Keto diet. Low carbs, high fat, high protein, high fats din. Meron niya explanation, guys, aralin niyo yung ketosis. Para bumaba yung sugar level. Kasi mataas ang sugar. Basta ganon, may supplements din na mga kung ano yung kulang sa katawan sa result ng laboratories niya, pinapaganda. Tapos binigyan siya ng solid na morning routine, which is 10,000 steps a day. Importante yan, guys. Sunlight, very important. Pero to sunlight na to, hindi to, boss, hindi na to healthy, boss. Ito healthy. Ang healthy, boss, yung yung between mga 6 to 7 a.m. Ewan ko yung 7 to 8 a.m. kung okay pa. 6 to 7 the best talaga yan. Yung first light kung tawagin. 'Di ba? Yung hindi pa yung nakakaitim, hindi pa yung nakaka-cancer. Yung healthy pa yan. Sunrise pa lang. Tsaka may vitamin D yan. Correct. Very important. Tapos yung kain, yung diet, very important i-monitor. Yes. Cold plunge. Uy. Solid yun. Yung pare. ice bath. Solid yan, Sob. Yung ice bath na ang tawag dito na nag-heal sa katawan natin. Marami siyang benefit, guys. Aralin nyo si Wim Hof. Yeah. Wim Hof, no, si Iceman. Wim Hof. Panoorin nyo yan. Yes. Pakinggan nyo yung mga yan. Ako, I guess, kaya ako hype ulit ngayon mag-fitness journey, maliban kay Kong. Boss, inaaral ko ulit eh. Yan. Ini-intake mo lahat ng knowledge eh. So for you guys, mga sob, gusto nyo mag-fitness journey, ibenta nyo sa sarili nyo yung fitness. Yes. Hindi pwedeng mag-decide ka, okay na. Kasi pag everyday you need to remind yourself, bakit ko nga ba ito ginagawa? Bakit nga ba ito maganda? Bakit ko nga ba ito gagawin? Shit, umuulan. Shit, ngayon pa, mag-December na. Yan na. Sunod-sunod na yan. Lamig. Tsaka kainan na naman. Nakaw. Ang lamig. Naming handaan. Inuman. Diba? Tay ka na. I-remind mo yung sarili mo araw-araw, ibenta mo sa sarili mo bakit mo to ginagawa at saka mag-aral ka. Yes. Kasi pag nag-aaral ka, boss, kunyari ako ngayon, nararamdaman ba, pumped up ako, hype na hype ako? Dami kong natutunan mo sa parang gusto mo mag-push up eh. Gusto ko mag-ano dito eh. Basagin ko kaya tong moonroof mo. Wag. Yung testosterone mo taas eh. Wag naman. Boss? Kasi, since naaaral ko siya, ang dami ko natututunan. Gusto mo i-apply. Hype ka ngayon i-apply. Hype akong i-apply. Correct. So, yun. Aralin natin. Makakatulong talaga yan. Yes. No? Lagi mong i-remind yung sarili mo. Ikaw ba, Sob? Well, para sa akin, I totally agree sa lahat ng mga sinabi mo. But to some of our listeners, baka akalain nyo sobrang talagang tindi, komplikado. Ito kasi, si Sobleo, talagang
inaral niya na yan even before pa. Binabalik niya lang ngayon yung hype niya, yung burning desire niya. Pero for some people, na kunyari, napanood mo to bigla, tapos parang gusto mo magsimula. Para sa akin, nothing beats yung magsimula ka at maging consistent ka. To yan. So, ano ibig sabihin? For example, walking, 10,000 steps, sobrang kahapon, sinamahan ko yung pamangkin ko, naglakad kami, inabot kami halos 1 oras ganun katas energy niya maglakad-lakad sa village. Oo, no? Pero kunyari, hindi mo pa kaya, kahit simulan mo sa 10 minutes walking. Yan, simulan mo bukas, after mo panoorin to, bukas, gising ka, maaga, 10 minutes walking ka. Simple lang. Simplihan lang hindi muna. Hindi mo kailangan mag-jogging, mag-pilates, alam mo yun? Correct. Kung babae ka, tiyatamad ka naman mag-walking, yoga. YouTube mo, 10 minutes yoga for beginners women. Napakarami. Check mo, 10 minutes yoga with Coach Leo Ardina. Nag-release na ako ng Joke lang. Pwede, lang guys, kumbaga, build a habit. Oo, kailangan mong i-build yung habit. Because humans are creatures of habit. Yes. Nothing beats habit na huwag ka magpadala dun sa boss, yung dami-daming alam na workout. Tas hindi ginagawa. Tas ang dami mo alam, di mo naman ginagawa. Correct. Diba? Simplihan mo lang. Simulan mo sa walking, simulan mo sa jogging. Tapos, i-consistent mo yon. Yes. Kasi daig ng consistent yung maraming alam. Correct. Ito, basic lang. Actually, Sob, ikaw yung buhay na patunay ko dyan. Kasi, naalala mo nung mga time na hype ako sa Olympic lifting? Oo. Yung mga, dumbbell mga ginagawa ni Heidi Lin. Tapos ikaw parang yayaya kita, ikaw parang, ayo, okay na ako dito eh. Parang ganun ka lang okay na. Basic lang ako basic dumbbell lang, ganyan. Pero, mas grabe yung consistency mo. Simple lang yung buhat mo. Basic lang. Pero, consistent. Correct. Ako, dami kong ang alam. Pero nang dahil lang sa isang injury, bumigay ako. Kaya, nawala. Bumalik na naman yung tiyan. Yeah. So, iba ang power ng consistency. Yes. Speaking of consistency, makakatulong din sa inyo kasi guys, na maghanap kayo nung something na feeling mo may enjoy mo. Totoo. Na at the same time, may active lifestyle ka. Example, volleyball. Diba? Correct. Kunyari, babae ka, nagba-volleyball ka nung high school ka, nung college ka, hanap ka ngayon ng mga kahit once or twice a week nakakapag-volleyball ka. Laking tulong nun Correct. Sa mga lalaki, wag na tayo lumayo. Basketball. Bilyar. Pwede ba Tong eats. Pwede ba yan? Huwag yan. Hindi ka masyado gagalaw dyan eh. Okay. Diba? Football. Mga ganun. Football, frisbee. Hanap ka nung feeling mo mag-e-enjoy ka. Alam mo, boss, isa sa mga na-enjoy ko ngayon, yoga. Dati hindi ako mahilig mag-yoga. Feeling ko pambabae yan eh. Wala yan eh. Pero ngayon, yan. Ay grabe. Ay, actually, sinimulan ko na rin Simula nung binanatan mo ako ng bumili ako yoga mat. Kumaka na din ako ngayon 10 to 15 minutes yoga per day. So, iba. Yung 10 minutes yoga, grabe pawis mo nun. Akala kasi nila yung yoga flexibility lang eh. Pero hindi yung core muscles mo, shoulders, full body workout siya. So nag-e-enjoy ako sa kanya ngayon. At dati saka, hindi. Pati utak mo. Pati utak kasi breathing yun eh. Oo, boss. Active. Actually, ang kino-consider pa ngayon na active meditation. Ang yoga. Correct. So ngayon, dati hindi ako nag-e-enjoy doon. Pero ngayon, nag-e-enjoy na ako. So kailangan you need to try things na mahanap mong nag-e-enjoy ka. Ito example, isa pa, kaibigan ng ate ko, si Ate Ana, na nag-fitness journey siya. Alam mo kung saan siya pinaka nag-enjoy, passion niya ngayon? Jump rope. Grabe yung transformation niya rin ngayon nung health niya. So, as in, kitang-kita, physically kitang-kita. Ganun yan, boss. Double unders. Triple pa nga ata. Triple? Ang lupit na, promise. Tapos may community na rin siya ngayon ng mga nag-jump rope. Meron, may nakikita akong community nga ng ganyan. Malupit sila. So nakahanap siya nung something na na-enjoy niya. Nag-enjoy siya, tapos active lifestyle siya. Yeah. Boom! Automatic, yung health
na gusto mo, yung katawan na gusto mo, correct, susunod na lang. Diba? Kailangan mo muna maghanap eh. Yeah. Yun, at importante na i-enjoy mo. Yes. In relation to that, Sob, hindi lang yun pati diet. Yan. Guys, bullshit yung mga tinuturo nilang kumain ka ng egg lang kainin mo. Walang lasa yung mga kinakain mo. Di yun masaya. Let's be realistic. Yun yung totoong tama dapat. Yes. Legit. Kung hindi mo naman na-enjoy. Tama. Ako, hindi ko na-enjoy kumain ng steamed chicken breast. Nako. No fucking Lasang way. Karton. Lasang karton. Anong na-enjoy ko? Etong ginagawa kong diet ngayon, boss. Umiiwas ako, hindi naman stricto, pero kunyari sa bahay, hindi na ako nagpapagrocery ng red meat. Yan. Bawas. Baka, baboy, pass. Yan. Sinimulan ko sa ganun, chicken lang, tsaka fish, tsaka seafoods. Masarap pa rin naman seafoods Sinigang na hipon. Healthy yun. Correct. Mataas ang protein ng hipon. Correct. Diba? Stuffed. Pusit. Sarap yan. Diba? Healthy yan. Kasi ang naka-stuff doon, kamatis, sibuyas, diba? Stuffed bangus. Iyan ang mga healthy, correct, guys. Tinola. Yan. Adobong manok. Marami. Ngayon ginagawa ko, boss. Kunyari, kasi syempre yung mga kasambahay ko, kunyari, pati yung misis ko, hindi naman din sila kagaya ko na gusto ito. So paminsan-minsan babanat yan sila ng mga, kunyari, binagoongan. Corny naman. Hindi baboy, di ba? Correct. Luto sila binagoongan. Ginagawa nila, sinasama nila yung chicken breast ko. So yung chicken breast ko, lasang binagoongan. So at least, para pa rin ako nakakain ng binagoongan. Pero chicken breast pa rin. Mas sustainable yun. Unti-untiin mo lang. Natutunan ko yan kay PJ Ibuig. Shoutout again, Coach PJ. Shoutout. Solid talaga yan. Dami nang natulungan yan sa health transformation. Kasi boss, ito masagasaan ako sino masagasaan, but this is based on my experience. Sige, bato mo. Yung mga PT na mga na-experience ko, hindi ko nakuha yung nakuha kong information kay PJ. Si Coach PJ kasi, maliban sa tropa yan, napaka-giving niya rin talaga. Sobra. Wala siya ipagdadamot sa'yo. Sobra. Boss, tagal ko, kung ilan ng mga PT ang dinaanan ko. Ilan ng mga trainer sa gym ang binayad ko, no? Walang nakapagbigay sa akin ng result na naibigay sa akin ni PJ. Bakit? Pakiramdam ko kasi yung mga PT, hindi nila bibigay sa'yo lahat ng information kasi baka mawalan sila ng kliyente. Kasi kung matutunan ko yan, bakit pa ako magpe-personal trainer? Ba't pa magpe-personal trainer, diba? Yun yung judgment ko. Yun yung feeling ko. Hindi ko nilalahat. Naalala ko yun, dati nag-gym pa tayo, diba? Sabay tayo. Diba? Hindi ko nilalahat based on my experience lang sa mga nagdaan sa akin. No? Na hindi tinuturo yung tamang nutrition, hindi tinuturo yung tamang though may nakuha naman ako yung mga proper form, gets. Habang nag-workout ka diba? Proper form. Pero, hindi ko nakuha yung nakuha ko kay PJ. Na lahat Na lahat. Holistic approach. Paano pasimplihin? Correct. Paano mo ma-enjoy? Correct. Paano mo talaga may integrate sa lifestyle mo? Yeah. Diba? So, find something that will make you happy, excited, yes, na activity, na at the same time, na-workout ka, na pinapawisan ka, na-exercise yung puso mo. Yun, importante yun. And speaking of importante na nabanggit mo rin diet. Yung diet guys, kung may budget ka, mag-meal plan ka. Yun. Kasi yung sa bayaw ko ngayon, shoutout kay Kuya Vlad, laki na nung transformation niya din, health transformation. Naka-meal plan siya. Nag-a-avail siya ng meal plan. Ang daming ganyan ngayon, boss. Dami. Ngayon, kung wala kang pera, hindi rin problema yan. Simulan mo sa pagiging mindful sa kinakain mo. Ano ibig sabihin? Baka mahilig ka sa chichirya. Pas yan. Soda. Bawasan mo. Kahit pag mo nang tanggalin, bawasan mo. Pag nag-grocery ka, imbis na dati 20 chips yung binibili mo, isa na lang. 19 na lang. 19. Small steps lang. Small steps lang. Hindi naman. Basta, bawasan 15. mo. Kung mahilig ka sa mga processed food, wag mo tanggalin, pero bawasan mo. Pag mahilig ka sa milk tea, wag mong tirahin yung sago. Oo, totoo. Wala kayo na. Kumbaga, paano ba? Kahit wag mo siyang biglain, kung kaya mo, mas maganda. Kasi talagang
agad bomba agad Pero kung hindi man, unti-untiin mo kasi darating ka rin dyan Correct. 'Di ba? Maging mindful ka. Kunyari, kainan, nakita mo may lechon, 'di ba? Tirahin mo agad yung balat. Tapos i-jogging mo kinabukasan. Oh. Hindi, I mean, hindi ako nagbibiro pwede kang tumira ng lechon. Pwede. Pero small amount. Small amounts na lang. Tikim-tikim. Huwag naman isang buong batok ng lechon kinuha mo. Oo. Kunyari, nakita mo yung yung Shanghai, 'di ba? Oo. Doon ka muna sa yung pantoge. Parehas lang crunchy yun Healthy ba? Sausaw mo sa suka para mag-negative yung calories. Hindi, di ba? Parang pwede mo siyang gawa ng paraan kahit unti-untiin mo lang hanggang dumating ka doon sa gusto mong level, di ba? Yung ang hirap kasi sa iba, Sob, sa sobrang thinking nila na alam mo, perfectionist. Yeah. Kailangan lahat ng kondisyon ma-meet niya muna bago niya gawin. Hindi na ginagawa May tuturo ko sa inyong tip, mabilisan diba? lang. Sob, may tuturo ko sa kanilang tip. Plating. Natutunan ko to kay Coach PJ. Paano daw? 50% ng plato mo, dapat ang laman protina. Okay. Ano yung sabihin ng protina, guys? Karne. Mga meats. Meat. Kung pwedeng fish, chicken, the best. Okay. 30% carbs, kanin. 20% gulay. Yun ang plating. Tabis Basic na lang yan, guys, na hindi mo na kailangan magtimbang-timbang or what. Tansyahan na lang for now. Simulan mo sa ganon. No, hindi yung tipong may kanin ka, chicken joy, spaghetti, may mashed potato ka pa. Kay Jollibee, may palabok pa yan. May palabok pa yan. Palabok pa. Sandamukal na carbs yun. Correct. Tama yan. Diba? So, yun, basic lang na hindi tip, mabalance guys. niya, gagawin niyang 1 bucket of chicken na. Naalala mo, boss tayo. 1 meal a day. Fasting. 1 meal a day. Nag-omad kami ni Sompaw. 1 meal a day. Pagbanat namin ng 1 meal, may nagpadala kasi may speaking engagement yata ako nun. Pinadalan kami ng yung sa Shakey's. Oo. Na good for 5 to 6 people. Good for 5 to 6 people. Pagkain namin ni Paolo, inaubos namin yung 5. At least 1 meal. Isang kainan lang. Yung kinain mo, pang-6 na tao. Hayop na yun. 10 pizza, inubos namin. 6 na chicken. Mojos. Palum-palo So, X din yun. X din yun. So, yun. If you want to collaborate with us promoting your brand, business, product, or service, email us at timawaph@gmail.com. We're very excited to collaborate with you. So, overall, paano ba to makakatulong, Sob, sa mga nakikinig sa atin, ng mga kalalakihan? Ano bang biggest takeaway natin dito sa episode na to? Para sa akin, again, mindset, very important. Yeah. Baliwala lahat to. Lahat ng sinabi namin at lahat ng makikita nyong tips sa social media, baliwala kung hindi ka magsimula sa mindset mo. Magsimula ka muna sa embracing that kind of mindset na ako I'll speak to the fathers out there, sa mga kagaya kong tatay. Guys, padre de pamilya tayo. Tayo ang magpo-provide dapat for the family. Ang ayaw mong mangyari, hindi ka na nga makapag-provide, may sakit ka pa, inutil ka pa, bitbitin ka pa ng pamilya mo dahil may sakit ka. Dahil hindi mo inalagaan ang katawan mo. Sisigarilyo ka, nagiinom ka, nagda-drugs ka, di ka nag-workout. Para saan pa, no? Na kasi yung pamilya mo, yung anak mo, hindi naman niya kasalanan nandito siya. Kasalanan mo yun, na dinala mo siya sa mundong to. Responsibilidad natin ang mga anak natin. So, para magampanan natin yung responsibilidad na yon, maging responsible ka sa katawan mo, sa pagkain mo, sa health mo, sa fitness mo. Yun muna. Simulan mo dun. So, now, paano naman yung mga walang anak? No, na nakikinig sa atin? Balang araw, kung nagpaplano kang mag-anak, kailangan mo yan. So, ngayon pa lang i-form mo na yung habit. Hindi yung, tsaka na pag may anak na ako, hindi. Baka pagdating ng time na yon, ang habit mo na, yung negative, yung kabaliktaran. Yeah. Ngayon pa lang i-form mo na yung habit. Tsaka, guys, for longevity, and ako for me anti-aging. Ang gusto mo mangyari, pagdating mo ng 50, 60, umattend ka ng reunion, ikaw pinakamukhang bata. Hindi yung mukha ka ng uugod-ugod. Yan. 'Di ba? At the same time, kasi nga sabi nga ni Gary Brega, boss, yun nga, pag normal daw kasi napagaling niya si Dana White. Balik tayo doon, no? Napagaling niya si Dana White. So, si Dana White nagulat. Sabi niya doon sa podcast, ang pakiramdam niya,
nasa 20 years old siya ulit. Grabe. Boss, kahit pala 60, 70 years old ka, pwedeng yung pangangatawan mo at yung pakiramdam mo pang 20, 30 years old ulit. Yes. Sabi niya, I feel amazing. Sabi ni Gary Brecka, you don't feel amazing. You feel normal. Ooh. Yan ang normal na nararamdaman dapat ng tao regardless sa edad mo. Grabe, Pwedeng 70 years old ka pero ganto. Kung ano yung ka nung 30 ka, nung 20 Makes ka. sense. Ganun yung pakiramdam mo. Kung normal ang ano mo, yung lab results. Lifestyle mo, no? Lifestyle mo. Correct. Diba? So, wag mo nang hintayin na mag-build ka ng negative habit. Ngayon pa lang, start mo na yung magagandang habit. Ikaw, Sob. Para sa akin, ito sa mga kalalakihan, makinig kayong mabuti. No? Lalo na kung ikaw gusto mo ng naghahanap ka ng jowa, 'di ba? O kaya gusto mong kumita ng malaking pera, gusto mong gumanda takbo ng negosyo mo. Sobrang importante nito. Okay. No? Na pagdating sa ating mga pangangatawan, no, malaking epekto 'yan sa ating mga kalalakihan dahil meron tayong tinatawag na likability. Yun. Whether we like it or not. No, kunyari, relationship, makikipag-date ka. 'Di ba? Pagka nakita ka nung ka-date mo, first time nyo magkita, ano ba yung unang impression sa'yo? Ang titignan niya ba agad yung busilak mong puso? Or yung matalino ka? Or matalino ka? Hindi pa kayo nag-uusap eh. Ang nakikita niya lang yung mata. 'Di ba? Anong first impression? Pangangatawan mo. 'Di ba? So dun pa lang, pag nakita ka niya, likeable ba? Likeable ba? Yung tindig mo, yung postura mo. 'Di ba? Pangalawa, negosyo. 'Di ba? Kung ikaw negosyante ka ngayon, sinong pagkakatiwalaan mo? 'Di ba? First impression din, sabihin natin, first business meeting. 'Di ba? Sinong pagkakatiwalaan mo? Pag nakita mo etong isa mong ka-business partner, ang ganda ng aura, ang ganda ng vibe. Kasi sobrang healthy, sobrang fit. 'Di ba? Naka-smile. 'Di ba? Talagang tayong-tayo, tindig, solid. O yung isang tao na medyo sluggish gumalaw. Taba-taba. Diba? Okay. Bago mo ituloy yan, so gusto ko munang mag-disclaimer sa mga baka yung iba na o-offend, na fina-fat shaming or bina-body shaming sila. Hindi po namin intensyon na mag-body shaming or what. Okay? I know there's people kasi na may clinical condition naman talaga. So kaya hindi umaan yung katawan na kahit anong gawing workout or hindi makapag-heavy workout. Yes. Dahil may clinical condition or sakit. Yeah. We don't wanna offend you guys. Yes. Kung ikaw yun, naiintindihan namin yan, no? Huwag ka ma-offend. We are talking to those people na kaya naman sana. Yeah. Just like me. No, kaya ko naman eh. Ba't ako umabot ulit sa ganito na lumaki na naman ng tiyan ko? Maayos na to. May abs na nga ako dati, boss eh. 'Di ba? Bumalik na naman ako. Bakit? Nagpa-victim na naman ako dahil na-injured ako eh. Biktima ng mga nangyayari sa mundo mo. Tag-ulan pa ng mga nakaraan. Pwede namang nagawan ng paraan. Correct. So we are talking to people like me, like Pao, like yung mga nakikinig na wala ka namang clinical condition, mataba ka dahil hindi mo inais pagkain mo, dahil mahilig ka sa milk tea, excuses mo. Dahil mahilig ka sa junk foods, tigil mo yan. Yes. Diba? Tuloy, Sob. So, yun nga, going back, sa business. Sa negosyo, wala. Sinong pipiliin mo? 'Di ba? Dun pa lang, makikita mo na kung ako, personally, nakita ko to, healthy, fit, ganda ng aura, ganda ng tindig, naka-smile pa, mukhang excited sa buhay, may energy. At mukhang committed. Mukhang committed. Bakit? Kasi katawan pa lang eh. Kung yung katawan niya, inaalagaan niya, malamang yung negosyo namin naalagaan niya. Correct. Whether we like it or not, guys, wag na tayong hindi ko nabibigyan to ng mabubulaklak na salita. Ganun talaga siya sa mundo, ganun talaga. Kahit saan ka pumunta. People will judge you in the first 5 seconds na mamit ka nila. Oo. Makita ka nila. Kahit saan yan, guys. 'Di ba? So, ano ibig sabihin nito? Advantage nyo to, guys. Yeah. No, at ang maganda dyan, ikaw ang may control. Correct. Kung anong gusto mong gawin, dyan sa advantage mo, sa pangangatawan mo, kung papataasin mo yung likability mo, kontrolado mo yan. Kaya mong gawin yan. Para sa mga kalalakihan, hindi nyo kailangan ng gym, hindi nyo kailangan ng mga matitinding, alam mo yun, equipments, mag-enroll ka, personal trainer, no.
you can do it on your own. Napakarami na pong mga information out there na kahit body weights lang, kahit alam mo, hindi mo kailangan ng malaking pera eh. Tsaka kami guys, di kami nag-gym ha. May sarili kaming mga dumbbell lang sa bahay. Bahay lang kami guys. Bahay. Aral lang sa YouTube. Kasi ako nung dati nag-anytime fitness. 24 hours nga naman. Kaso alam mo yung kinakatamaran ko? Yung mag-aayos ako tapos pupunta sa gym. Diba? Pag umulan-lan na. Ngayon wala ka excuse eh. Wala. Nasa bahay. Wala. Andun lang eh. Wala. So for me, mas effective pa yun. Correct. Diba? So, ang importante lang dito, guys, simulan mo, maging consistent ka, at para sa'yo din naman to. Hindi naman to para sa amin ni Coach Leo. 'Di ba? So, self-reflect ka, internalize ka. Kung gusto mo ng mas magandang relationship, mas magandang negosyo, finance, simulan mo muna sa sarili mo. 'Di ba? Ayusin mo muna yung sarili mo. After that, yung mga bagay na gusto mo, for sure, magsusunuran na lang yan. Yeah. So, I guess that's it. No? So, simulan natin guys, no? Let's follow kung ano man tong mga nagpa-inspire sa atin from the Team Payaman, Kong TV. Shout out sa inyo. Kudos. Shout out. Solid. Na-pump up na naman kami. Solid. Na i-prioritize again ang health goals. I was reminded of again, prioritizing health and fitness. So, maraming salamat, Team Payaman, Kong TV. So sa mga sob, I hope marami kayo natutunan from this episode. Yan. So kita-kita tayo ulit sa next episodes of Timawa Podcast.